Inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pagkadismaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makita ang mga sinipindin niyang ebidensya hinggil sa mga kaduda-dudang mga proyekto. Narito ang ulat. Galit at dismayado. Ganito inilarawan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang naging reaksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang personal na ibigay sa Pangulo ang mga dokumento na may kinalaman sa mga maanumalyang proyekto. I was assessing him, talagang he has the determination, he has the conviction, he's very much committed to make sure na before matapos yung kanyang termino, something should happen. Something should really happen na maramdaman ng taong bayan. It was actually a brief of all the projects na we found it anomalous with irregularities such as yung rock shed, tapos yung mga rock netting. Ayon kay Magalong, kasama sa mga dokumento ay mga larawan at halaga ng mga proyekto na karamihan ay sa Benguet kasama ng Baguio City. Anya, kapareho ng mga halaga nito ang iba pang mga proyekto na ginawa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ipinakita niya rin sa Pangulo ang kalsadang tinagurian niyang The Road That Leads to Nowhere na ginawa na wala man lang konsultasyon. And every time we call for the DPWH, hindi ayaw magpakita. Hingi kami ng dokumento, ayaw rin magbigay ng dokumento. Kaya ng mga binanggit ko kay Presidente na para meron silang sariling republic at kung may mga project sila sa either sa syudad o sa probinsya ng Benguet, wala ring maayos na konsultasyon. Samantala, habulin naman ng Department of Environment and Natural Resources sa mga proyekto kabilang ng mga flood control project na walang environmental compliance certificate at hindi sumailalim sa environmental impact assessment. If they are violating the laws on this, we will have to take action against them. No? Ayon sa kagawaran, ang paglabag sa ECC o Environmental Impact ay isang administrative case kung saan alinsunod sa Presidential Decree 1586 ay may multang 50,000 pesos kada violation. Habang abinado naman ng DNR na karamihan sa mga ito ay natapos na. Ang importante rito yung liability nila in terms of the damages incurred by the flood control program. So ito talaga dapat ang tingnan. Pero sa amin kasi usually, kung makikita mo yung EIA natin, alam naman po natin yung EIA, it is undertaken during or prior to the project implementation. Patuloy naman ang pagtulak ng DNR sa programa nitong Project Transform kung saan katuwang nito ang mga LGU at maging pribadong sektor sa paglaban at pagiging handa sa mga kalamidad. Suwesyo naman dito ng isang eksperto mula sa UP Marine Science Institute ay ang paggamit ng permeable pavement na makakatulong sa mga urban areas gaya ng Metro Manila. Which we can apply even in parking lots. In other countries, yung mga permeable pavements, they use that for roads. So pwede pa rin nating magamit yon para masipsip ng lupa yung maski a little bit of the water. Kasabay din ito ang pagpapalawak ng mga drainage para makatulong kapag malakas ang ulan. Rod Lugusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.